Oh, I have my message for the country and for our people. Nariyan na ba, Brother Daniel? Brother Joseph? Iyan po natin, i-cue lamang natin. Tayo kaunting paalala nga pala, ha? Bukas po. Hindi po na i-can, Brother Eli. Mas maganda daw po yata, i-live nyo na yung inyong mensahe para sa ating mga kapatid at mga kababayan. Tinake-3 nga ako na yung mga kababayan, bagay, hinubad ko na yung barong Tagalog ko, Brother Joseph. Nakabarong ako dyan. Ito na nga yung panloob. Although, wala naman tayong pinatago nga naman. Bukas naman po may i-replay natin to. Inaabiso natin sa ating mga taga-subaybay, Brother Eli. From 9 o'clock hanggang umabot na ng ating gabi, mapapanood po nila itong programang ito. A replay, itong i-render natin. Okay. Una, ang aking pagbati ng kapayapaan sa bansa. Assalamualaikum sa mga kapatid nating Muslim. Sa lahat ng ating mga kaibayo, magandang bati ng kapayapaan para sa inyo, ang aming hangad. At isa pong bagay ang aking masasabi, salamat sa Diyos, sa kanyang tulong at paggabay sa ating palatuntunan. Although, before the end of the third quarter, Brother Joseph, nakatanggap tayo ng reklamo sa KBP from biased monitoring groups of the KBP. Biased in favor of the Iglesia ni Cristo. Before the end of the third quarter, or before the end of the last quarter of this year, yan naman po ay i-dismiss ng KBP. Yan po ay nagbibigay ng masamang imputation sa programa nga dating daan. Pinaratangan tayo, nagtuturo tayo ng rebellion, Brother Joseph. That is a very grave accusation, which I cannot just let go na hindi ko sasabihin ng aking feeling tungkol sa bagay na ito. Pero salamat sa Diyos at yan naman po yung na-dismiss. Isa pa, isang kasong masama ang inihain laban kay kapatid na Marcos Mataro ng mga iglesia ni Manalo na naman. Awa naman ng Diyos, kahapon ko lang natanggap ang desisyon ng kagalang-galang State Prosecutor Jovencito Suño dismissing the malicious being charged to Brother Marcos Mataro by the Iglesia ni Manalo. And to me, Brother Joseph, I was implicated in that charges. Tapos, another one is yung marami yan Pati yung grupo ni Almeida, maraming demanda laban sa atin. Very lately, pati yung cameraman natin, ipinakulong, Brother Joseph. Ngayon, salamat naman sa Panginoon at unti-unti nakikita natin ng hustisya dito sa mga ginagawang panggigipit ng ating mga kababayan at ng ating mga kaibayo. Nakikita natin na tayo ay hindi pinababayaan ng Panginoon na tayo'y magipit nila ng gusto, Brother Joseph. Although nandun lagi yung pagbabanta, kagaya ng pagsalakay ng NBI dito sa ating compound at ng mga iglesia ni Manalo magkasamang puwersa. Yan ay mga panghaharas na kuminsan ay may ahensya pa ng gobyernong nagagamit ang ating mga kaaway dahil sila'y maimpluwensya. Pero sa awa naman at tulong ng Diyos, hindi naman tayo napabayaan. Salamat sa Diyos dahil sa buong isang taon, walang kapatid na namatay ng gutom at nagpalimos sa daan, Brother Joseph. At walang kapatid na nagkasakit na hindi nakakita ng doktor. Salamat sa ating mga doktor na nagbibigay ng libreng panggagamot, pati gamot sa ating mga kapatid. Salamat din sa ad production na siyang responsible sa pagsasahimpapawid ng programang ito. At salamat din po sa ating mga kapatid na sumusuporta sa kanilang panalangin at sa kanilang mga financial support to make this program possible for the winning of souls, Brother Joseph. At salamat din sa Panginoon Diyos
dahil sa kanyang paggabay sa samahan. Mga pastor ng born again, mga ministro ng Iglesia ni Cristo ay naanib sa ating samahan sa pakikinig ng programang Ang Dating Daan. And siguro hindi magluluat, mga paring Katoliko naman ang dodoktrinahan ni kapatid na Joseph. Salamat po sa ating mga kapatid na laging kaalalay sa pagtawag at pagdaing sa Diyos. Kapatid na Joseph, nakaranas tayo ng maraming pag-uusig sa taong ito, pero awa ng Diyos ay hindi tayo lubusang nagigipit ng ating mga kaaway. Opo. Ang aking masasabi sa mga kapatid ay kailanman huwag tayong gaganti ng masama sa masama. Kung nananakit tayo ng ating kaaway o kung manakit tayo ng ating kaaway, magagalak si Satanas. Pero kung umiibig tayo sa ating kaaway na siyang kalooban ng Diyos, matutuwa ang Diyos, mapaliligaya natin ang Diyos. Lagi nating bigyang daan ang galit at paghihiganti ng Diyos. Huwag po nating ilalagay ang bata sa ating mga kamay, mga kapatid. Idalangin natin sa ating nagsisiusig, ibigin natin ang ating kaaway. Yan ang batas ng Diyos para sa isang Kristiyano. At higit sa lahat, Brother Joseph, salamat sa Diyos at sa ating Panginoong Jesus, sa Espiritu Santo, sa kanyang paggabay sa ating kaliitan. At sana, dalangin namin sa Diyos ang pananatili ng kapayapaan sa bansa, ang kalusugan ng Pangulo, ng kanyang sambahayan, at ng lahat ng nanunungkulan sa gobyerno sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Hangad po namin ang kapayapaan sa inyong mga tahanan, ang mabuting buhay, at ang maliwanag na kaisipang mapanatili ninyo ang kapayapaan at ang kalayaan sa ating bansa, lalo na ang kalayaan sa pamamahayag at sa pananampalataya higit sa lahat. Sana maunawaan ng ating mga kababayan, Brother Joseph, mahal natin sila. Mga kapatid, mahal po namin kayo. Mahal ko kayong lahat. Mahal tayo ng Diyos. Magmahalan tayo at loobin naman ng Diyos kung ipahintulot niya na ipagkakaloob niya pa ang isang panahon o isang taong darating, ay lalong maging mabunga ang taong ito para sa ating lahat. Kasiyahan nawa tayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo lahat.